President Bongbong Marcos, who just said recently, I'm sure you heard him saying na woke absurdities, no? Dito po sa panukalang ito, 1979, SB 1979, he found it very Abhorrent. okay. Yun ang sinasabi Narinig niya. po ninyo, no? Sa ganun pong mga salita ng Pangulong Marcos sa isang panukala na napaka-importante, opo, obviously, sa inyo na humanggaling, dito ho sa mga binabanggit na ito ng Pangulong Marcos tungkol sa isang panukalang ganito po na napaka-importante. Opo. Yung pong pagpapalitan ng ganitong views for or against a certain proposal, it's really a sign of a healthy democracy. So sinusuportahan po ng United Nations yan. Ang amin lang po talagang panawagan na ang mga argumento at sa huli, yung ating mga decision makers, policy makers, when they make the decision and when they argue about this, sana po based sa scientifically accurate information and evidence, gaya ng mga nabanggit ko na kanina, no? Gayunpaman, no, gusto rin naming i-highlight na nung senador pa si President Bongbong a decade ago, no, at kainitan ng pagpapasa ng RH bill, isa siya sa na bumoto at nagsulong nito. Natutuwa po kami doon, no? And for him also and for the government, I think beyond the social argument, yung nabanggit ko sa isang interview na it makes economic sense to actually invest in young people, particularly on programs that promote the sexual and reproductive health ng mga kabataan, kasama na ang CSE. Kasi po every peso invested, no, batay sa computations ng UNFPA, every peso invested in the sexual and reproductive health of young people, including the implementation of CSE, may balik na 8 pesos para sa ekonomiya. So napaka gandang investment po talaga para sa ating bayan.